Yan mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At mga ka-best friend, pakiclick po ng subscribe button dyan sa ating YouTube channel name. Click nyo po yung bell, click nyo po yung all. At syempre sa ating Facebook page, click nyo po yung follow dyan. At ngayon, sa vlog natin ngayon, meron tayong i-interviewin dito. Isang veteran na nagmumotor. At syempre, meron siyang ginagamit na motor ngayon na kung saan ay magugulat kayo. Dahil ang motor na ito ay ginamit niya na mga ka-best friend sa mga long ride at iba-ibang mga rides na mga malalayo mga ka-best friend. Halos naikot niya na yung norte. Nakapunta na siya ng Baguio at iba pang mga lugar-lugar mga ka-best friend. Pero magugulat kayo dito dahil ang motor na gamit niya ay yung kumbaga pinagtatawanan ng mga ibang magaling mag-comment, no? So ito, papakita na natin yung motor na ginagamit niya sa pag North Loop at magandang malayong travel ng ating kabro. So yun, ang ating kausapin ngayon sa araw na ito, ang interview natin ay si Bro Kabungal Vlog. Ay, Yun, si Bro Kabungal Vlog. shoutout sa lahat ng mga followers and subscribers ni Warren's Vlog. At syempre, ang inyong Kalayas Vlog, huwag niyong kalilimutan. So, proud to be Rusi user. Kasi bakit? Pinagmamalaki ko to. Itong Fortuner ko. Hindi lang ito basta kulong-kulong, hindi lang basta motor, hindi lang siya basta talagang nagagamit ko sa paghahanap buhay. Kundi nagagamit ko rin siya sa mga travel, kung saan ako pumupunta. Umaabot ng norte, ang pinakamalayo na inabot nito ay Baguio. Nakakit to ng Benguet, Baguio. Talagang kargado, punong-puno, may mga gamit. Talagang the best itong Rusi. So gusto ko lang share sa inyo, yung last na biyahe ko nung last week ay sa norte. Pinakamalayong biniyahe ko is Lawag. Okay. Lawag City. Pupunta kami ng tabing dagat. So, grabe talagang napakatibay ng Rusi. Yung iba minamaliit lang ang Rusi kasi tawag nila low end. Low quality. Low quality, mahinang klase. Pero ako nagsasabi sa inyo, the best itong Rusi. Rusi TC 155. Sa biyahe namin, hindi naman siya nag-overheat. Walang nangyari na pumalya, nasiraan. Yung sprocket, lumuwag lang yung tornilyo, pero konting higpit lang, okay na siya ulit. So doon lang nagkaroon kasi siyempre, vibrate, sa tagtag sa biyahe, kaya medyo lumuwag yung tornilyo ng sprocket. Pero okay na okay siya. Konting higpit lang, tuloy na ulit yung biyahe, yung rides. So, Warren's Vlog, ako nakapag North Loop. Ikaw, kailan kaya? Baka hanggang drawing ka lang, ha? Okay, hindi lang pang sports, talagang pang masa pa. Ito nga talagang kanyang motorsiklo. Ayan mga ka-best friend. Yan po yung Rusi TC 125, no? 155. Ay, 155. Rusi TC 155. Napakadabis talaga ito sa long ride. So, ito, may mga katanungan tayo na dapat itanong kay Bro Kabungal Vlog. Kasi alam naman natin na talagang ito babad na babad sa kalsada to mga ka-best friend. Makikita nyo to, mga kasalubong nyo dyan sa norte. Yan, may mga subscriber tayo. Apari, Kamalinjugan. Yan, marami tayong mga may chariot dyan. Hello sa inyo dyan. At syempre, kung makita nyo siya, hingayin yung sticker. Hold upin nyo ng sticker to, mga ka-best friend. So, ayan, may mga tanong tayo sa kanya. Kung, ito, first question natin kay Bro Kabungal. Yes. Kalayas na lang. Ay, yun, Kalayas Vlog pala. Sorry. Wala na yung bungal natin, may ngipin na ako. Si Kalayas Vlog Vlog pala ito. So, yung first question natin sa kanya, nung nandun sa daan, ano ba yung feeling nang bumabiyahe ka nang napakalayo ng syempre minsan mag-isa ka lang, minsan kasama mo yung pamilya mo. So syempre, yan ang tanong natin kung ano yung feeling na nagbabiyahe tayo nakasama yung trike natin at pamilya sa long ride. Ano po yung pakiramdam? Syempre, unang-una, yung excitement doon sa mga possible na pupuntahan mo. Pangalawa, yung marami kang natatanaw ng mga magaganda. Yun! Magagandang tanawin. Tanawin. Magagandang tanawin. Talagang ang sarap sa piling, kumbaga parang nakaka-relax. Talagang nandun yung parang enjoyment talaga sa travel mo. Siyempre, yung pagka nandun ka na tuwing aabutan ka ng gabi, magkakamping ka, kasama mo pamilya mo, so nagkakaroon kayo ng family bonding, lalo ngayon, bakasyon. Kasama mo yung pamilya mo, so nagkakaroon kayo ng family bonding. So, enjoy din talaga. Isa pa, lastly, yung makakapunta ka doon sa mga tabing dagat,
na talagang nakakaligo kayo ng maayos. Okay. Oo. Ganda yun. So, yun yung feeling. Ang ganda, masarap yung feeling. May pagod pero napapawi naman dahil nga sa relaxing enjoyment and excitement. Okay. Oo. Okay, second question tayo mga kabest friends. Marami tayong tanong dito sa kanya kasi talagang nakapag-nerd na to. At talagang naramdaman niya yung feeling ng paglalakbay mga kabest friend. So yun second question tayo. Okay. Okay, second question tayo dito mga kabest friend. Yung pagdating ba doon big sa kunyari, may mga aberya din ba na nangyari sa iyo pag nung time na nag-north loop ka? Aberya katulad ng naplatan ka, nasiraan ng kadina or discourage dun sa sasakyan mo. Isa sa na-experience ko na aberya. Oo. So, pagka talagang babiyahe ka kasi ng long ride, minsan hindi naiiwasan yung aberya. Pero simple aberya lang naman yung nangyari sa akin, naranasan ko. Yun, yung naplatan ako ng gulong sa harap. Oo. Then, syempre, kahit paano may mga nadadaanan naman tayong vulcanizing shop na ayos naman kagad. Paano yun? Sino yung tumutulong sa'yo nung time na nasiraan ka ng pyesa? Wala, sariling sikap. Oh, grabe. Kasi may dala akong toolbox. Ako, pagka may mga long ride ako, talagang ready ako. Yun. Pagka pupunta ako sa isang lugar, hindi nawawala sa akin yung toolbox ko. Kumpletong gamit na yon, just in case na ganun nga, hindi natin inasahan na magkaroon ng aberya, maplatan, masiraan. At least meron kaagad akong nagagamit ng mga tools. At yun din yung ginamit ko nung naplatan ako. Then, binaklas ko yung gulong, dinala ko sa vulcanizing, tapos bumalik, kinabit ulit, tuloy ulit ang biyahe. Ay, okay. Pangalawa, yun, sa sprocket. Lumuwag yung kadena kasi lumuwag din yung tornilyo. Kaya natatanggal-tanggal yung kadena. Then, nung nakita ko medyo maluwag nga yung tornilyo, hiligpitan ko na lang din, tapos, yun, tuloy ulit ang biyahe. Ay, okay. So, yun. At pupunta tayo dun sa third question. So, napakaganda ng kanyang experience sa daan. At sa third question natin, paano yun? Ito, pang third question na. Paano yun, Meg? Pagka, kunyari, di naman natin maiwasan. Talagang darating yung hapon, darating yung gabi. Paano yun? Saan kayo natutulog dito? Itong kulong-kulong ko na to, side by side, lalagyan ko lang yan ng kumot. Yan yung pinakatabon dito. Okay. Then, itong lapag dito, pwedeng higaan to ng 2 tao. Dito natutulog yung baby ko at yung misis ko. Okay. Then, isang bata din dito sa duyan. Then, may baon kaming tent na kakasya ang 4 na tao. So, yun, itatayo lang namin yon. Pero hindi kami natutulog basta-basta kung saan-saan. Basta matutulog kami, mag-overnight kami, pagka alam naming safe ang lugar. Doon kami natutulog, nag-overnight. Oo. Okay. Sa kabila ba nun, nakaramdam ka ng takot na magkaroon ng pagtitrip o yung ibang mga masamang tao na mag-attempt sa inyo pagtripan kayo? Nakaramdam ka ba ng ganong feeling? Para sa akin, may talagang kampante ako. Ika nga, kasi unang-una, May gabay. meron akong bukod kung ipapasok natin yung spiritual aspect, meron tayong gabay na inaasahan mula doon sa dakilang may likha. At the same time, tiwala din tayo sa kakayanan natin. Pangatlo, meron tayong kasamang aso. Yung aso ko na kasama sa biyahe lagi. So, pag may mga tao pa lang na lalapit o dumadaan, kakahul na kagad yan. So, isa na yun sa pantaboy ng mga tao na magtatangka sa amin. Kaya ganun yung diskarte ko. May aso akong dala talaga lagi. Oo. So, ayun mga best friends, sa kabila ng paglalakbay niya ay talagang hindi siya nakakaramdam ng takot dahil nga meron siyang mga protection maliban sa spiritual, meron siyang mga physical protection sa kanyang paglalakbay, no? So, napakaganda ng travel vlog ni Bro Kalayas Vlog. Oo. At ngayon mga ka-best friend, ngayon nga gusto natin malaman yung mga lugar na pinagdaanan niya, kung saan siya dumaan una, anong bayan, at saan siya nagtapos ng pag-north loop niya, yung pagbiyahe niya sa north. So, yun mga ka-best friend, alamin natin kay Bro Kalayas Vlog kung saan siya nag-umpisa at saan siya nagtapos ng kanyang paglalakbay. Okay. Unang-unang bayan na pinuntahan namin, nag-overnight kami sa tabing dagat sa bayan ng Claveria. Claveria, Cagayan. Okay. So, dyan kami unang nag-stop over. Then, kinabukasan, bumiyahe kami papuntang Pagudpod. Okay.
Pagod po din, dumaan kami doon sa Pagod po, tama. Pagod po, Banggi. Food, Banggi. Tapos sumunod ano ba 'yon? Sumunod na araw, Bakara. Oo. Dumaan lang naman kami doon sa Pagod po, Banggi. Tapos doon kami sa Bakara. Pangalawang araw. Doon sa may ilalim naman ng tulay 'yon na malaki, tapos may ilog na malinis. Wow, ang ganda yun. Kung gusto niyo makita yung mga vlog ko na yan, pwede niyo rebisitahin yung aking page. Yun. Kalayas Vlog. Follow niyo na rin. Nandun yung mga post natin regarding do sa North Loop natin. Yun. Then yung pinakahuli kong pinuntahan ay Pasukin. Pero dumiretso muna kami ng Lawag. Then nung pinaka-last lane na talaga is Pasukin. Pasukin, Ilocos Norte. Oo. Shoutout pala kay Kadjo, kay Kuya Jojo na nakilala ko doon sa Pasukin na nagbigay sa akin ng sombrero. Wow. Shoutout sa iyo, Kuya. Thank you sa cottage. Libre yung cottage namin sa kanya. Wow. Tabing dagat din yan siya. Tapos doon kami yun na yung pinakalas. Then mula Pasukin, bumiyahe na kami dire-diretso pa uwi. Almost 16 hours ang biyahe namin pa uwi. Ang layo, grabe. 16 hours talaga. Yun na. Hanggang sa umuwi kami, nakarating kami. Madaling araw, alas 5 ng madaling araw. Alas 5 ng madaling araw. Nakabalik na kayo dito. So Alas grabe, 5. ilang oras na biyahe yun. 16 hours. Napakahirap at lalo na ganito lang gamit mo, trike. No? So, yun, marami rin kasi mga D4 wheels na nagmamalit sa D-trike na hindi nila alam na itong trike ay kayang pumunta kahit saang lugar dito sa Pilipinas. Yun. Yun, kahit Rusi man yan, any brand man yan ng motorcycle, ay kaya po yan bumiyahe basta malakas yung loob ng driver katulad nito. Yun. So, yun. Sa mga ka-best friend natin dyan sa YouTube channel, pa-follow sa kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel, Kalayas Vlog. Abangan nyo na rin yung North Loop ni Warren's Vlog. Yun, abangan nyo na rin kasi... Pagka hindi ito nag-North Loop, unsubscribe nyo na. Follow nyo. Wag. So yun, abangan nyo, mag-North Loop yan. Hinahamon natin si Warren's Vlog. Baka next time magkasama kami ito kasi mas kabisado niya yung area eh. So kasama natin si Family Missionary Vlog. Kasama natin yung Shout out. Yun, kay Family Missionary Vlog na isang pastor. So nakapunta na siya ng Mindanao gamit lang yung Rusi Chariot. Grabe, ang galing. Talagang waswasan yung Rusi Chariot. Kasama pa yung tropa, yung buong pamilya. Parang ito rin. Pero mas malupit to kasi tricycle lang talaga to. Yung chariot malaki-laki konti. So, yun. At sa ating YouTube channel, maging 10,000 subscriber na rin tayo. Guys, thank you sa support ninyo. At syempre, next week, magsasahod na rin tayo sa YouTube. Abangan nyo, meron tayong bagong pupuntahan na naman. No? So, siguro, set up na namin. Baka makasabay natin to pagbalik namin sa galing Visayas. No? So, ayun mga best friend, papalo ng kanyang Facebook page. Yung mga taga YouTube channel dyan, dito muna kayo sa Facebook page niya mag-follow. Yun. So, ano pa yung pwedeng pag-usapan? So, yun. Fourth question natin. Sa mga ka-best friend natin dyan, tanungin natin to kung magkano ba yung nagastos niya sa kaniyang pag-north. So, yun. Okay. Kung magkano yung halaga ng nagastos mo sa gasolina, sa expenses doon sa pag-north mo. Ang gastos. So, inabot. Kasi Kasama na gasolina. Halos ilang araw. Halos 1 linggo rin, 6 days. 6 days din? 6 days kaming nasa biyahe nun. Stop over. Then, para mas makatipid kami, nagdala kami ng sarili naming kalan. Then, may dala kami sarili bigas. Okay. Ang ginagastos na lang namin doon, ulam. Yun lang naman, usually yun lang naman, ulam tsaka tubig. So, bali hindi na kayo na bumibili ng kanin? Bali dito na kayo nagluluto? Nagluluto na kami ng sariling luto namin. Okay, ulam dito na rin o bumibili pa kayo sa labas? Bumibili kami sa labas tapos kami na magluluto. Ay, okay. So, mas nakatipid kayo sa mas expenses sa pagkain. Tipid sa expenses. So, sabihin natin sa pagkain, sa isang araw gumagastos kami ng 100. 100? 100 pesos lang sa isang araw, ulam, tubig. Sabihin na natin 150. Ulam, tubig. So, kung sa 6 na araw, times mo yon. So, magkano? May nako sa mata eh. 600, 900. 900. Sabihin natin 900 lang sa isang linggo sa pagkain. Yun. Then yung gasolina namin, kasi itong Rusi TC 150, 155,
napakatipid nito sa gas. Yun. Pakatipid Yung na gas. umalis kami ng Pasukin, full tank ito, full tank. So siguro mga 3 beses kami nagpagas. 200, 600 lang yon mula Okay. Pasukin. Mm. Pero habang bumabiyahe kami nung paalis, sandaan lang. So sabihin natin, sabihin natin na sa 1,000 lang. Ayun. Yung gasolina na ginastos ko sa loob ng isang linggo o 6 days. Isang linggo lang, 1,000 lang. Mula pag-alis hanggang sa pagbalik. Mga nasa 1,000 lang. Napakatipid mga ka-best friend. Grabe. Sobrang tipid to. So, yun lang naman palang nasira dito, yung sa kadina. Nakaranas ka rin ng plat? Nakaranas ka ng plat? Hindi. Yun nga, yung Ay, yung sa harap. Sa harap. Nakaranas ka rin ng plat. Yun lang, yung gastos din yan. Okay. Vulcanize, magkano? vulcanize, 50. Yun lang. Ay, okay. Tipid. So, ganito ang buhay trike Yes. ng kasama natin na si Bro Kalayas Vlog. Yan po yung kanyang buhay trike dito. Napakasimple lang at syempre kasama yung pamilya, masaya. Kahit ganito lang yung service, malay natin na mag-improve sa kanyang pag-vlog, no? At makabili ng camper van. Yun ang maganda, camper van talaga. O di camper trike lang muna. Katulad sa ating camper trike lang muna din na mag-improve, na lumaki yung sahod sa YouTube, sa Facebook, at makabili ng camper van, no? So, isa rin sa pangarap natin, yung camper van talaga, at maikot natin itong north hanggang sa south, mga ka-best friend, no? So, yun. Thank you sa pag-subscribe niyo guys sa ating channel. Click niyo yung subscribe button, click niyo yung bell, click niyo po yung all para lagi kayong updated sa ating mga vlog dito sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. So, yun mga ka-best friend. Thank you sa oras ni sa time ni Kalayas Vlog na nakausap natin siya dahil laging layas to, kaya hindi natin maabutan kung saan nagpupunta to mga ka-best friend. Yes. So, Mahirap akong hagalapin. Sa mga naghahanap sa akin dyan, lagyan nyo ng tracker itong trike ko. So, para makita niyo yung update vlog niya, punta niyo yung kanyang Facebook page, follow niyo para kasi maraming napupuntang magandang lugar. Kaya dito sa kanya ma-update talaga kayo guys dahil Ilocos Norte, Ilocos Sur talaga napupuntahan niya to, no? Hanggang dun sa north ng Cagayan Valley. Siguro this week, next week, baka maging biyahe ko, hindi ko lang sure pero baka maging biyahe ko is Nueva Vizcaya naman. Yun, papuntang south. Mas matindi rin to, papuntang south. Nueva Maraming Vizcaya. mga tourist spot doon at marami tayong kaibigan doon na may mga camper trike. Si Boy First Time, shout out pala si Boy First Time. Kaya ka no? Vizcaya. I hope Vizcaya next Okay. week. Magandang travel yan, papuntang south na. At maraming mga magandang view doon. Mountainous, no? Mga kabundukan na yan doon. At magandang daanan din doon kasi sigsag yung mga daanan doon. Solo ride ko na yun. Solo ride na? Aso lang kasama ko. Ay, Kaya walang kukontra sa akin kung makakita ko ng magaganda. Yun. Magagandang tanawin. yun ang maganda. Kasi solo ride. Oo. Pwedeng anong kaya mong gawin, pwede mong magagawa sa oras na yun. Oo. Ayan. Thank you sa panonood niyo ng ating vlog at nakausap natin siya sa maikling minuto. Okay mga ka-best friend, thank you for watching.